Hi, welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Gumagawa po ako ng tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural halamang gamot. Ituturo din po ako ng pagbabags ng iba't ibang natural halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel po at mahilig kayo dito sa ginagawa kong pag-tutorial, pag-vlog, pwede pong pakihingi ng kaunting tulong. Paki-subscribe po. Paki-like sa mga simbileng ganyan. Huwag na rin po kalimutan i-share sa friends and family at relatives. Bali yung tips tutorial ko po ngayon, yung iba't ibang uri ng kung kayo ay nalalason, mga sign na kayo ay nalalason. Ito po ay sa tubig, sa pagkain at iba pang mga natural halaman, mga pagkain na nakukuha sa dagat, mga pagkain na nakukuha sa bundok at gawa ng tao na nakakalason. Tips number 1, mga pagkain na pwede kang malason yung nakukuha mo na pagkain sa dagat. Unang-una po dyan ay yung alimango. May mga alimango po na pwede kayong malason kung hindi kayo mahilig o hindi kayo mahilig magtanong, hindi ninyo kabisado at hindi ninyo gamay yung mga pagkain na mga lamang dagat. Meron po dyan na laso na alimango, yung mga alimango na mabalahibo siya tapos hindi kayo popular, hindi nyo siya kabisado, huwag na huwag kayong kukuha o kakain ng mga alimango na nakikita ninyo sa dagat. Kahit mataba pa yan or kahit akit yung laki niya, huwag na huwag kayong kukuha or kakain kung hindi ninyo kabisado yung alimango, pwede kayong malason at yung iba pa ninyong kasama sa bahay. Magtanong sa mga eksperto sa dagat kung nakakain yung alimango. Yan yung tips number 1. Tips number 2, ito yung nakukuha pa rin sa dagat na isda, kagaya ng alam niyo yung butiting ganitan. Yung butiting ganitan yan ay lason, pero yung iba kumakain, meron lang silang process o proseso na ginagawa para yung lason o yung tinatawag na apdo niya, yun yung nakakalason. Yun yung unang-una nilang inaalis. Kasi kapag kasama yung apdo sa pagluto ng tinatawag na butiting ganitan, mamamatay kayo, pwede kayong malason at yung mga anak ninyo, yung mga kamag-anakan ninyo, relatives ninyo, kung hindi ninyo alam yung pagluto ng butiting ganitan. Yan po ay nakakalason, butiting ganitan na yan. Huwag na huwag po kayo magluluto or mangangahas at kakain at hindi ninyo alam yung pagluto ng butiting ganitan na nakukuha sa dagat. Kahit anong laki niyan, kahit anong taba, huwag na huwag ninyong kakainin kasi sayang ang buhay ninyo. Yan tips number 4. Tips number 3, ito naman ay sa bundok, sa kabundukan. Alam ba ninyo yung inatawag na tuba-tuba leaves? Yung tuba-tuba leaves, yan ay ginagamot ng unang panahon. Yung dahon yan ay kinukuha ng mga matatanda kapag ikaw may pilay or may damage yung buto mo, saan mang parte ng katawan mo at may damage yung buto mo, yan ay ginagawang mabisang panggamot. Yung balat ng tuba-tuba, yung dahon ng tuba-tuba. Yung balat ng tuba-tuba, kapag ikaw ay nabalian sa braso, kukuha ka niyan, tapos iinitin mo, lalagyan mo ng kaunting mantika or langis sa province, tawag sa province. Sa Maynila, mantika. Kapag nainit mo yun, may kaunti na yan, yung balat ng tuba-tuba, mabisang gamot yan kapag napilay ka dito o sa binti. Yan ay nakakahilom ng pamamaga, yung balat ng tuba-tuba. Next, yun namang balat po ng tuba-tuba, yan po ay gamot kung kayo ay may uyag or may bali yung bata. Alam niyo ba yung uyag or bali? For example, yung bata or yung baby, nahulog siya. Hindi sinasabi ng nag-aalaga sa kanya or yung caretaker ng bata na yung anak mo nahulog or may kasama kang bata, nahulog siya or nalaglag sa mataas na lugar, nalaglag sa lupa or nalaglag sa semento, etc. At nagkaroon siya ng damage sa katawan o buto at iyak ng iyak yung baby or yung bata. Yan ay pwede mong gawin sa pamagitan ng dahon ng tuba-tuba.
kumuha ka ng mga 3 piraso or isa, sample mo, diktikin mo ng walis. Kung walang walis, yung matigas na bagay, diktikin mo ng kaunti yung dahon para yung katas niya lumabas. Tapos kahidan ng konting mantika or langis, sa probinsya tawag langis. Initin mo sa apoy na bahagyang init, huwag sunog, yung malasado. Tapos kung saan parte ng katawan ng bata na masakit, idikit mo. Kapag yung dahon tuba-tuba na yan ay kumakagat, ang ibig sabihin may damage sa doon sa likod na buto. Pwede siyang nabali or napilayan or na-damage yung buto niya. Yan. Kahit hindi sa bata, sa matanda, pwede rin gawin ninyo. Yun yung sample o pag-test kapag meron siya na damage sa buto o sa katawan. Kung may mga pamamaga din sa katawan, yan ay ginagamit din yung dahon ng tuba. Pero alam niyo ba, yung dahon ng tuba, nakakalason yan. Yan ay yung nasampulan ko na, dati yung classmate ko, true ito ha, true. Kinakain nila yung 3 butil. Ang ginawa ko, doon sa dahon ng tuba, sa bunga ng tuba, kinain ko ng madami. Yan. Kaya nalason ako ng bunga ng tuba, nakakalason yan. Yan yung tips number 2 yung nakakalason. Tips number 4, ito ay nakakalason na pagkain. Alam niyo ba yung kind of ubi? Maraming ubi na sari-saring kind of ubi na natawag na ubing tininta, ubi na hindi masyado tininta. May ubing karnotsi, may ubi na tinatawag na nani, may ubi na tinatawag na barok o yung haba na maputi. May ubi na ligaw, may ubi na tinatawag ng tao or yung pinaka-special yung ubi na tininta, may bulot or may tugi yan or karnotsi nga or may nami. Yung lason po ay nakukuha sa gubat. Kung hindi kayo familiar o popular at manghahas kayo dyan sa gubat, hindi kayong mamatay or malason kayo ng ubi. Kung hindi ninyo alam yung mga lason na ubi sa gubat, sa bundok, or sa bukid. Yan yung natawag na nami. Yung nami, makikita mo yan na sobrang laki. Paikot. Mayabong siya at matinit yung katawan niya. Yung katawan niya ay sobrang taba, lalo na kung yung lupa ay mayabong at malapit sa ilog, sobrang dami niyang nami. Kapag yan ay dinirect mo na ilaga or lutuin, kahit anong luto, hindi kang magsuka, mahilo, or nawalang ka ng malay o tuluyang kang mamatay or malason ka or maangi kapag kinain mo yung ubi na yan na tinatawag na nami. Pero kung maayos yung proseso, hindi ka mamamatay. Yun yung tips number 4. Tips number 5, ito naman ay kung mahilig kayo sa mga salad o yung natawag na paku. Sa English ay perm. May mga perm o paku, pwede kang malason. Kagaya ng pakong buaya, pakong aso. Yung paku na nakakain, yan ay kilala ng mga matatanda sa bundok. Magtanong lang kayo sa pakong nakakain. Huwag kayo mga has kumuha ng perm sa English or pako na nakukuha sa bundok. Kapag hindi nyo kilala yung pako or perm, pwede kayong malason, mahilo o mamatay. Kapag nakuha ninyo at natawag ng mga pako na buaya, pakong aso, pakong kalabaw. Yan. Yan yung tips number 4. Tips number 5. Ito ay gawa ng tao, mga chemical. For example, meron ka na mga pagkain sa bahay na kagaya ng yung mga cleaning chemical, yung mga acid na chemical. Tapos, dinadirect mo yan ng pag-spray sa mga kagaya ng mga rack or mga pan na sa lagay ng tinapay. Kahit hindi lagay ng tinapay, yung mga ulam. For example, may company ka, ini-spray yung mga chemical dun sa mga pan, mga food pan, mga corporated o mga plain na pan or mga lagay ng loop o mga lagay ng ulam, mga lagay ng mga spaghetti, lagay ng mga bowl o mga istakan o storage ng pagkain na gumagamit kayo ng chemical. Huwag na huwag niyong gagawin yan. Kapag may
food factory kayo, wag kayong gagamit ng chemical. Alam niyo bakit? Pwede yung company nyo tanggalin yung lisensya. Pwede kayong makasukan kapag namatay yung kumakain ng mga products ninyo. For example, sa kitchen ginagamit, sa bakeries, kahit sa bahay, mga gumagamit ka ng chemical na pwedeng ikamatay ng tao. Wag kayong gagamit sa pagkain yan. Kasi alam nyo, bakit? Pwede kayong magbayad ng danyos kung ilan ang namatay. For example, namatay 10. Napakadami mong babayaran yan. Ay kung mga professional yung namatay na kumain, di ba? Nakukulong ka pa, gastos pa, sobrang abala mo pa, makulong ka ng 10 to 20 years, di ba? Yan, wag kayong gagamit ng chemical. Meron naman mga SAD na hindi pwedeng maka-epekto sa katawan ng tao. Kahit hindi mamatay yung tao, may epekto yan sa katawan ng tao kasi kawawa yung kumakain yan. Paggagamit kayo ng chemical. Yun yung tips number 5. Tips number 6, pwede kang malason yung inatawag na food poisoning. Ano ba ang food poisoning? Hindi maayos na pag-process ng pagkain kapag tinatawag na food poisoning. Ang pagkain, dapat kapag naluto, maximum 4 hours nasa maayos na siyang storage at sa freezer. 4 hours or yun yung maximum ha. Kapag naluto mo yan, palamigin mo, halimbawa lumamig na siya, wala pa siyang 1 hour, ilagay mo na sa safe na halimbawa sa malamig, mga storage, para yung hindi kakain, hindi siya malason. Kasi kapag nalampasan niya ng 4 hours, mahigit 8 hours, pwede nang malason yung makakain yan kasi yung bacteria niyan, mga microbial, atakihin na yung niluto mong pagkain, lalong-lalo na kapag ulam. Gaya ng fish, meat, tapos hindi pa maayos yung pagkaluto mo, hindi pa exactly yung ginagawa mo dun sa pagluluto mo. Yan ay napaka-delikado sa mga taong kumakain, lalo na kung yung mga pinarasis mo na pagkain, ginagawa sa mga company, etc. Lalong-lalo na sa bahay. Paano na kung makakain yung anak mo, yung family mo? Pwedeng malasan or mamatay ng food poisoning. Ano ba yung mga sign na may food poisoning? Pagkahilo, pagsusuka, pagtatai, pagkawala ng malay or pagkamatay. Yan yung tips number 5 ng food poisoning. Tips number 6, pwede kang matay sa pamagitan ng hindi maayos na paglilinis ng mga paglulutuan mo. Kagaya magluluto ka, kawali, kaldero, kaserola, etc. Ano ba yung paglulutuan mo sa inyo? Then yung, for example, yung kawali mo sa kaldero, or ano man yung lutuan mo na yan, hinugasan mo na nga siya tapos wala siyang maayos na storage, wala siyang maayos na lagayan. For example, nahugasan mo, nakatiwang-wang, tapos yung lagayan mo malapit sa kanal. Doon sa kanal na yun, mayroong daga or ipis, tapos hindi mo alam may tayo na yun or may ihi, tapos bigla mo siyang ginamit, hindi mo na siya nahugasan ulit kasi tiwala ka kasi malinis na at nahugasan mo, pero hindi mo alam napakadaming ihi ng daga or anumang gumapang din na hayop. Pwedeng magkasakit yung kumain yan, yung pinaglutuan mo na yun na ihiyan ng daga or ginapangan ng ipis na punalangaw na madudumi na hayop. Pwede siya magtahi, magsuka, etc. mawala ng malay. Yan yung tips number 6 na pwedeng malason or magkasakit yung kakain na tao. Tips number 7, pwedeng mamatay yung tao or magkasakit, mahilo, or malason yung pagkikilaw ng isda or hindi maayos na pagkikilaw at basta ka na lang magkikilaw. Alam nyo ba, may mga tao na mahilig magkilaw, pero yung alam nyo ba, yung kinilaw na yan, may makukuha ka dyan na sakit. For example, yung isda na maliliit kagaya ng bulinaw or maliit na pusit, maliit na hipon or mga inatawag na halaan or tinatawag na
punaw, paros. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo yan. Yung punaw, yung paros mabilog siya na tumitira sa putik. Yan, kinakapayan, malaki or mabilog. Kapalang. Yan ay kinikilaw, din ganun din ang hipon, ganun din ang pusit na maliliit, yung mga isda. Kapag yan ay nasa red tide at hindi kayo na-alert ng government, yung sa lugar na yun ay may red tide, pwede kayong malason o pwede kayong mamatay. Kapag may red tide yung kinunan ninyo na dagat or yung tubig naman ay sobrang dami ng basura, sobrang dami ng mga chemical na galing sa factory, pwede kayong magkasakit, pwede kayong malason sa pamagitan ng katas ng factory or mga katas ng basura na pinatapon din sa ilog. For example, yung ilog malapit sa palengke. Siyempre, kapag malapit sa palengke, maraming tao, marami dyan na dumi na pumupunta sa ilog. Then, yung sa ilog na yun, huli ka ng hipon, maliliit na isda, katang or alimasag, tapos tinilaw mo bigla. Sobrang dumi pala nun at apektado yung ilog. Pwede kang balason or mamatay kapag ganun yung kinukunan mo. Ganun din sa dagat kapag may red tide. Ganyan tips number 6 na pwede kang malason or pwede kang mamatay sa mga pagkain na apektado. Okay. Sana po ay nakatulong ako sa mga tao na search ng video na ito. Yung mga sign na nalalason or mga epekto sa katawan ninyo, lugar, inumin, pagkain, mga natural na pagkain na pinagkukunan, mga gawa ng tao na chemical. Okay? Thank you for watching ang LBTV. Bye-bye. Mabuhay po kayong lahat. Sa bago lang po dito sa channel ko, paki-subscribe, paki-likes po. Paki-share na rin po sa friends and family. Thank you for watching ang LBTV. Bye-bye. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love